when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. In a time full of war, be peace. In a time full of doubt, just believe. Jesus is the light, and let him shine through you and me. In a time full of doubt, just believe. In a world full of hate, be a light. When you do somebody wrong, make it right. Don't hide in the dark, you were born to shine. In a world full of hate, be a light. In a place that needs a change, make a difference. In a time full of noise, just listen.
it right. Don't hide in the dark, you were born to shine. In a world full of hate, be a light. In this race that you're in, don't slow down. You only get one go around. Cross the finish line and hear the trumpet sound. In this race that you're in, don't slow down. In a world full of hate, be a light. When you do somebody wrong, make it right. Don't hide in the dark, you were born to shine. In a world full of hate, be a light. Don't hide in the dark, you were born to shine. In a world full of hate, be a light. In a world full of hate, be a light. Blessed morning to each everyone. Good morning po at salamat sa Panginoon at tayo po ay may kasiglahan, kalakasan at binigyan ng maayos na kapahingahan ng Panginoon at binigyan ng panibagong buhay at panibagong umaga ngayong umaga. Are you happy this morning that God blesses us, the Lord save us, and the Lord gave us a new day, a new hope, and a new strength? And I believe the Lord will continue to bless us. Wherever you are, what kind of situation you have, don't forget that the love of the Lord and the provision of the Lord and the protection of the Lord and His preservation will happen and will done in your life. Just trust Him and always acknowledge Him. And the Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine understanding. In all thy ways acknowledge Him. He shall direct thy path. Amen. All right, we have a live audience here. Dito po si Sister Bona at ang ating pinakagwapo si Brother Mac at nasa likod ko si Brother Dave. Nasaan ka man? Nandiyan ka lang. Oo. At nandiyan na mag-asawa si Sister Bona. Andito po ngayon sila sa mission atin dito sa Perth. At ako nagpapasalamat sa mga kapatiran ko na ito na nandyan sila palagi pagka ako ay gusto nang gisingin nila, mag-Ilocano lang sila ng dijay-dijay, magigising at magigising ka. Amen. Pero yung kanilang puso sa gawain ay talaga nakakahanga. Ano? Talaga magpatuloy lang tayo rito mga kapatid. Na? Brother Dave, asan ka man? Nandiyan ka lang. At si Sir Bona, salamat sa Panginoon. Lumalago rin sa Panginoon. Si Brother Mac, lumalago rin sa Panginoon. Amen. Yan ang napaka-sweet lover na driver. Di ba pag driver, sweet lover? Amen. Di ba, Bro Mac? Mahina, hindi ka narinig dito. Amen, Bro Mac? Mahina. Salamat sa Panginoon na tayo nagkakasama. Gandang umaga rin po sa inyo dyan, sa Newman. At medyo lumalamig na ang panahon. And getting colder. Here in Perth, the temperature right now is 16 degrees. Sa Newman, I think 20, 21 degrees. Medyo malamig na dyan, no? At good morning to our brothers and sisters, Nanay Helen, Nanay Amelia, Brother Jamber, okay, Sister Clarice, kamusta dyan sa PMG? Pakakaway-kaway naman dyan. Regard sa mga magagiting natin, mga mekaniko, mga gagaling at mahuhusay. Patuloy na dapat lumago sa Panginoon. At ganoon din kay Brother Gerald. Nandyan ka na ba? Brother Gerald, Brother Jobs, good morning. At salamat sa Panginoon na nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Alright. And to my lovely wife, good morning din. Ayan na, ang ating kapatid na si Brother Dave. Amen. At tatandaan natin na sa umaga,
napakaganda na kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? And I do believe we're ready for the message of God's Word. Ano? At maya-maya lamang, next time ha, gusto ko nakaganto rin kayo para kasama ko kayo dito sa likod ha. Kung kanang kamay, may kaliwang kamay din. Ha? Ano, Brad ha? Sa likod din isa. Oo. Ganun pa man. Opo, nakikinig po si Brother Gerald. Yan. Si Brother Michael Alarcon, nakikinig din ba? Join ka, Brother Michael Alarcon. Hindi naman nawawala ang pagka-membership mo. Anyways, open your Bible please in First Kings. Okay, First Kings chapter number because this is our topic for almost 4 days now. God that the Lord continue to encourage us through His Word. Chapter number 8, First Kings, and let us read. And we talked about also this one last night. Talk about again. Bible says in First Kings chapter number 8, verse number 60 to 61, the Bible says, that all the people of the earth may know that the Lord is God, and that there is none else. Verse number 61, let your heart therefore be perfect with the Lord our God, to walk in His statutes, and to keep His commandment, as at this day. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na kapangyarihan sa lahat, salamat po sa patuloy na pag-iingat at kalakasan na pinagkakalob niyo po sa bawat isa. I pray, Lord, for all our brothers and sisters that right now they are working in their working place or they have break time, listening in your words. Lord, please feed and convict and comfort them. And also I pray for our brothers and sisters that right now they are in bed of sickness, they are discouraged, or they are still wandering and lost. Pray, Lord, for your wisdom and knowledge and understanding. Thank you, O God, for your help. Bless the word that we will hear. Bless our heart. And also, O God, I pray that give us humble and teachable heart to receive thy words. Bigyan niyo po kami ng maayos na puso, mapagpakumbabang puso, submissive na puso sa inyong salita, at i-comfort niyo po ang aming puso kung kami man ay nakakaranas ng kabigatan sa buhay. Pagpalain niyo po ang aming pinag-uusapan at dalangin namin na kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. At anuman pong nakikita niyong kasalanan sa amin, inyo rin po kami patawarin. At lahat po ng papuri at pagsamba ay binabalik lamang po namin sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. All right, good morning again at praise God for all of you there, Again, I want you to understand the Bible says, let your heart therefore be perfect with the Lord our God. The word heart there means the center of all motives. Okay? We not only talk about pumping organs in our chest. Hindi lang po yung tumutukoy sa tumitibok na physical na puso. But ito ay tumutukoy po sa lahat ng motibo sa ating puso. Okay? And the word perfect here means complete, devoted, and wholehearted. So, ang ibig sabihin ng perpekto dito ay nangangahulugan po ito ng buo or lubusan, complete, buo. Tama? Buo. Kaya nga sinasabi natin minsan, buong puso. Kaya yung word na perfect dyan, wala namang perfectong puso. Oh, wala namang ganun. Pero, ang ibig sabihin kasi ng salita niya, nangangahulugan po ng buo or lubusan. Or mga kapatid, tatandaan natin, yaan po ay tumutukoy din na kung ito'y talaga nakatalaga sa Diyos. Alam niyo sa mag-asawa kayo, Brother Dave,
No? At least mayroon ako rito. I thank God that I have a viewer here. And Verde got baptized here. Sister Bona got baptized in this church. Personally, God baptized you. You know, the good thing, in our marriage life. In order for us to lessen or lower our stress level when it comes of marriage, put God in your marriage. Pag hindi nyo natutunan, Brother Dave, na mahalin ng Diyos, madali kang magiging selosa ka sa asawa mo. Ikaw din, Sister Bona, lalo na yung mga ganyang bigote, paborito ng mga Australiano yan. Kaya tayo, mga wawi, ganun. Iro lang ha? Oh, tinan mo, Sister, kahit Sister, Brother Dave, malis yan, mag-isa lang dyan. Alam mo na dahil mahal niya ang Diyos, ay hindi siya magtataksil sa iyo bilang asawa. Bakit? Kasi na-inlove siya sa Diyos eh. Ang puso niya ay buo, kumpleto, at nakatalaga sa Diyos. Wala nang titibay sa isang relasyon ng mag-asawa kung mahal nila parehas sa Diyos. Pag mahal nila parehas sa Diyos, abay, pambihira, kahit ano pang agos ng mundo o ano pa man ang kabigatan ay binibigay ng pang-araw-araw nating buhay. Araw-araw may laban eh. Di ba sabi nila, laban lang. Totoo yan. Araw-araw talaga hindi lagi masaya. Hindi laging mabango ang asawa mo. May panahon na may maamoy ka dyan. At minsan, hindi talaga mabango. Pero hindi yun ang magiging dahilan para sabihin mo hindi mo na mahal ang asawa mo. Bakit natututunan ko mahalan si Crisel? Kahit malayo siya. Hello, nandiyan pala si Crisel. Nandiyan ba yung asawa ko? Kasi, mahal ko ang Diyos. Tinan mo, nasaan ako ngayon? Nasa gawain ng Diyos. Nakikita ng asawa ko nasa gawain ako ng Diyos at mahal ko ang Diyos. Sa tingin mo kaya si Sir Bona, mag-iisip pa ba yan na maghahanap-hanap tayo ng long legs dyan? Huwag tayo masyadong, mga kapatid, madaya ng ating mga mata. Ano? Kaya nga, sabi ng Biblia, kailangan kilalanin natin ang Diyos. Kailangan makita ng Diyos na talagang buo yung puso natin sa Diyos. Kaya sa mga mag-asawa, ikaw may asawa ka rin, Brother Mac. Oh. Tatandaan natin, ipakita mo lang na mahal mo ang Diyos. Abay, tatandaan mo. Pag nakikita ka ni Sister Lady Lee na mahal mo ang Diyos, ay may inlove lalo sa iyo yun. Diba, Ate Girlie? Diba yung tita dito ni... Mukhang wala rito. Tita ni Sister Lady Lee, ha? Kaya minsan, sabi natin, hindi naman ako mahal ng asawa ko eh. Oo, sige. Sabihin na natin ganun. Pero, tatandaan natin, ang sinasabi ng Diyos, dapat, doon muna tayo, ma-inlove muna tayo sa Diyos. Dapat kilalanin talaga natin ang Diyos sa buhay natin. Pagka hindi tayo na-inlove sa Diyos, sigurado yan, papasukin tayo ng dyablo. Oh yeah. Pagmamahal, di ba minahal tayo ng Panginoon? Tatandaan nyo, ang una nagmahal sa atin ng Panginoon. Di ba anong nangyari nung minahal tayo ng Panginoon? Di ba nagkaroon tayo ng kaligtasan? Kaya nga tayo ngayon ay pupunta na sa langit dahil niligtas tayo ng Panginoon sa kabayaran ng kasalanan. Saan tayo magbabayad? Huwag niyo kakalimutan, sa impyerno. Yun ang kabayaran ng kasalanan natin bilang makasalanan. Pero dahil minahal tayo ng Diyos, hindi na tayo pupunta doon. Yun ang nagagawa ng love na galing sa Diyos. Gusto mo masave yung marriage mo? Mahalin mo ang Diyos. Kilalanin mo kung ano pagmamahal ang meron ng Diyos. Wala tayong magiging problema. Pero minsan, nagiging problema talaga natin, hindi kasi buo. Kaya sabi ng Biblia, let your heart therefore be perfect. What does it mean? Let your heart be complete. So what are you going to do this morning, in order for you to complete your heart, in order for you that you have wholehearted heart, I want you to get this one because this is a blessing, Number one, okay, don't, let disappointment turn your heart away from God. Amen. Di ba minsan nangyayari yan, di ba? Ano ba sa Tagalog yan mga kapatid? Huwag hayaan na ang disappointment ang maglayo ng puso mo sa Diyos. Siyempre, minsan meron tayong mga hinihiling sa Diyos na hindi pa natutupad, tapos disappointment tayo.
Di ba? Marami sa buhay natin, marami tayong disappointment. Pero wag po sana pagka hindi mo na-expect yung asawa mo na magawa niya yung dapat niya magawa, na-disappoint ka, wag sana mapalayo yun. Wag sanang mangyari na yung disappointment mo lamang ngayong araw ang magpapalayo sa iyo sa Diyos. Wag, babantayan niyo yan. Oh, marami tayong disappointment araw-araw. Kasi meron tayong ine-expect. Minsan hindi nangyayari. Di ba pagka-ambos, may pinagawa sa iyo, Brother Deb, okay, ayusin mo nga ito sa sasakyan na ito para ma-release. Eh, hindi pa naayos. Lalo pang nasira. Di ba nakaka-disappoint yun sa boss? Oh. Ganun din tayo mga kapatid. So, maliwanag dito ang sinasabi ng Biblia. Ano mang circumstance ang dumating, ano man ang disappointment na dumating, huwag natin pahihintulutan. Okay? Don't let, disappointment turn your heart away from God. Every time that we disappoint something, ibig sabihin, dumarating sa punto na meron tayong disappointment, meron tayong bagay na kinaayawan, huwag sana yan magpapalayo sa atin, kundi mas lalong maglapit sa atin sa Diyos. Ganun lamang ang tinuturo ng Biblia. Sabi niyo, let your heart, therefore be perfect. So, ibig sabihin, pagka dumating yung disappointment, balik ka lang. Sige, lagi mo lang iisipin, Panginoon, ang araw na ito, na-disappoint ako, meron pong pangyayari sa buhay ko na hindi ko saklaw, hindi ko hawak ang sitwasyon, nangyari na po ito. Huwag ka kakain mag-verse ng emosyon mo. Abay, sisipain mo yung upuan, sisigawan mo yung anak mo, aawain mo yung asawa mo. Disappointed ako. Pambira, galit na galit ano nangyayari? Pinahintulutan mo ngayon, yung disappointment mo, ang maglayo sa Diyos, sa iyo sa Diyos. Sana pagka nadidisappoint tayo, ang una nating gagawin, manalangin. Ang tinuturo natin dito, pagka may inaaway ka na ng asawa mo, honey, pwede muna ba tayo manalangin? Amen. O pagka yung asawa mo, huwag mo pagod ako sa trabaho. Sige, pagod ka, mag-pray muna tayo. Ganun dapat mga kapatid. Kasi gusto ng Diyos, yung puso natin talaga, buo yan. Kaya makikita po natin dito. Kaya tatandaan din natin, ang makasariling puso, mga kapatid, lagi naghahanap ng makasariling mga bagay. At ayaw ng Diyos ng makasariling puso. Alam niyo po ba yan? Ayaw ng Diyos yan. Lagi iniisip mo sarili mo. Walang masama na maging presentable ka sa sarili mo. Pero huwag mo laging iisipin po yung sarili mo. Laging iisipin mo, may nakatingin sa akin. Nakatingin yung katrabaho ko. Amen. Nakatingin yung aking asawa. Nakatingin yung aking anak. Mga kapatid, yung maganda mong testimonya, mga kapatid, hindi mo lang alam, tinitingnan nila yan. Nararamdaman din nila yan kung ang puso mo ay makasarili. Di ba? Nararamdaman niyo yan. Pagka ako'y makasarili. Tama? Mapapansin niyo yan. Na minsan, for example, kakain tayo sabay-sabay rito. Yung plato ko may itlog, merong tuyo, merong pang angus beef. Tapos yung plato ni Brother Mac, tuyo lang or masarap naman yung tuyo. Pero yung lang ba, yung natirang lang ba, sibuyas sa kamatis. Masarap naman din yun na may nilagay ng asukal, tuyo, ano ba yun, di ba? Tapos yung sa akin, may itlog, may sausage pa, bihira, konti lang yung kanin, puro protina. Tapos pagdating kay Brother Mac, puro kanin, tapos sibuyas, saka kamatis, wala man lang protein. So, di ba, mapipil mo yun na makasarili ako. Hindi, aalokin mo ngayon, Brad, tikman mo to. Dapat ganun tayo. Lagi naman, kung lahat tayo sa loob ng church natin, ng Newman tsaka sa Perth, ganun ang isip natin. Ito yung simbahan na talagang pinagpapala ng Diyos. Alam nyo, lagi natin i-attract ang Diyos sa pamamagitan ng maayos nating puso. Ano sabi ni David? If I regarded iniquity in my heart, kung nagiging makasarili ang puso ko,
ang Diyos hindi ako pakikinggan. Nasa Bible, binasa natin kagabi, di ba? O, supporting verse, ilalagay ko lamang dito. Nandiyan na po kayo, either amen? Andito sa Book of Psalms, basahin natin, Book of Psalms, chapter number 66. Ilalagay ko na lang dito para makita rin ng ating mga kasamahan sa Newman. Ah, saka na tayo mag-English muna kasi Pilipino tayo eh. English ka eh. Balik ko ng English mo. Sige, ano sabi ng Biblia? Oh, nasa Bible ba itong sinasabi natin na ayaw ng Diyos sa makasariling puso? Sabi ng Bible in Psalms chapter number 66 verse 88, if I regarded iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Anong sinabi ng Biblia? Iniquity, kasalanan yan. At isang kasalanan natin, yung maging makasarili. Hindi ko naman sinasabi na ah, hindi mo budgetin ang mga, for example, meron kayo rito pagkain, nagbabudgeting kayo. O, naniniwala naman ako dyan. Pero, kung kaya naman, isama mo sa budget yung kasama mo, huwag kang maging madamot. Alam niyo po ba, tandaan niyo to mga kapatid dito sa Perth. Okay? Ito ang natutunan ko. Gustong gusto ng Diyos na ikaw ay matutong nag-iisip para sa iba. Kaya ka i-bless ng Diyos. Oh, bakit kayo dinala rito ng Panginoon sa Australia? Iniwala ko maayos ng puso ninyo. Hindi kayo dadali ng Panginoon dito sa Australia kung madamot kayo. Tandaan natin, ang Diyos ang nagdala sa inyo rito. Okay, magaling kang mekaniko, magaling kang welder, magaling kang carpenter. Sobrang galing mo na. Pero kung ang Diyos hindi ka dadalhin dito at hindi siya gagawa ng paraan, wala kang rito ngayon. Pero dahil gumawa siya ng paraan na nandito ka na ngayon, tatandaan mo, ang dahilan kaya ka dinala ng Diyos dito kasi naniniwala kung may puso ka na natututo magbigay sa kapwa mo. Especially sa iyong mahal sa buhay. Lalo na sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Na ginagamit lamang tayo minsan ng Diyos na makapag-share ng blessing sa kanila. Hindi ko naman sinabing ubusin mo na yung biyaya mo at ipadala mo lahat. Ang sinasabi ko lamang na meron ka rin. Yari, meron kang 5 piso. Okay. Hindi ko naman sinabi bigay mo lahat ng 5. Ibig sabihin, kahit pa paano, kunin mo yung 4 na piso, yung piso i-share mo sa kapwa mo. O sino man yung pinagdadalang ka ng Diyos o kinukumbik ka na ma-share mo yun. O kuha nyo mga kapatid. Amen. Okay, lakas-lakasan ninyo. Pambihira dito yung mga brethren natin. Amen. Pambihira. Alisan na itong mga to. Saan na kayo dyan? Pambihira. Viewers na lang. Nag-uwian na. Pero ano yung mga kapatid? Napakaganda, di ba? Amen. Lagi yung isipin, kaya ako dinala ng Panginoon dito. Salamat sa Diyos dahil maayos ang puso ko. Huwag tayo magyayabang. Kasi kaya ako nakarating dito, magaling kasi ako mekaniko. No. Yung galing mo na yan, lilipas yan. Pero yung puso mong maayos, mga kapatid, aabot yan hanggang dulo. Aabot yan. Yung pagbibigay mo na yan at maayos ang puso mo na yan, aabot yan sa isang tao na hindi yan sukat akalain na siya pala ay pagpapalain dahil sa buhay mo. Kaya nga, again, pinaliliwanag ko sa inyo mga kapatid, ang makasariling puso, naghahanap ng sariling kawalhatian yan. Pero ang surrender na puso, naghahanap ng kawalhatian ng Diyos. Amen. Tama po ba? Oh yeah. Kaya huwag kayo magbabago. Baka i-take advantage niya yan. Pagka masyado kung pala bigay, i-take advantage niya. Hindi mo na problema yun. Kung tinake advantage ako ni Brother Dave dahil maayos ang puso ko, Brad, di ko problema yun. Problema mo sa Diyos yun. Basta ako, ginawa ko yung part ko. Na sabi ng Panginoon, let my heart, perfect. Let my heart be perfect to God. So that's my accountability to God. That my heart be devoted, be complete to God. Now, if you take advantage that kind of heart that I have, that's not my problem. That's your problem. Either amen? Huwag kang matakot. Take advantage nila yung maayos mong puso. Huwag kang matakot. Bakit? Aanihin nila. Remember what you sow, you reap.
Di ba? Kung ano tinanim mo, aanihin mo. O nagtanim ka diyan ng talbos, aani ka ba ng mangga? Kamuti ang aabutin mo. Di ba? Amen. Kamuti ang iyong aanihin. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo yan, mga kapatid. Kaya sa inyo dito, huwag kayo laging, baka kasi sa sobrang bait ko, take advantage ako. Sa ano yun, mali, ano, emotion yun. Sa Diablo yun. Emotional ang tawag doon. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Hindi mo kayang protektahan ng Diyos. Ang sarili mo. Ang Diyos lang makakapagprotekta sa iyo. Amen? Basta gawin mo lang yung part mo kasi the end of the day, kita ka ng Diyos. Kung ano ang ginagawa mo sa lupang ito, kung ano nakikita sa atin sa public, tsaka sa publiko o sa pribado nating buhay, kita ng Diyos, tama? So ngayon, kung kita ng Diyos yung publikong buhay natin, tsaka pribado buhay natin, at yung puso mo ay talagang kagaya ng puso ng Panginoon, hindi makasarili. Tanda natin, ang makasariling puso, naghahanap ng kawalhatian niya sa sarili. Naghahanap yan sa kawalhatian sa sarili. Pero yung puso na surrender sa Diyos, yun, hinahanap niya ang kawalhatian ng Diyos. Kaya, wag natin pahihintulutan yan. Amen? Naunawaan niyo po ba? Huwag hayaan na maging makasarili ang puso. If I regarded iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Amen? The Lord will not hear me. Kaya minsan yan ang nagiging problema ng Christian. Walang problema sa trabaho eh. Ang problema ay puso mo. Di ba sabi nga ng chef, ba't ang sarap chef ng luto ninyo? Alam mo kung bakit? Nilagay ko dyan yung puso ko eh. Yung mga halaman nga natin na ang gaganda ng tubo niya, ang gaganda ng bulaklak. Bakit? Habang dinidiligan mo, kinakantahan mo pa eh. Di ba? Bakit yung mga anak natin sa umaga, maayos ang spirit? Pag-ising pa lang sa umaga, pine-prepare mo yung puso eh, kinakantahan mo eh. Subukan nyo kantahan si King, tsaka ipanalangin sa umaga. Baka pagdating niyan dun sa eskwelahan niya, si Zach noon, ganyan, ay daddy Zach, 5 years old noon, kung bihira, kinakanta namin ng Victory in Jesus yun eh. Victory in Jesus. Pagpunta dun sa public school, oh. Sabi nung pinatawag kami ng teacher. Sabi niya, kumakanta yung anak niyo ng Victory in Jesus. Bawal dito yun. Pero nakangiti yung anak ko, masaya. Victory in Jesus eh. Sinong hindi kakanta ng Victory in Jesus na malungkot? Bakit? Kasi may mga magulang na maayos ang puso. Sometimes, mga tatay, makasarili tayo eh. Ako leader dito. Ako ang boss dito. Ako ang tatay dito. Ako ang nagbabayad ng mga bills dito. Sumunod kayo sa akin. Ganun tayo minsan. Nangyayari, tama? Posibleng hindi nangyayari sa inyo yan. Sa akin nga, nangyayari. So ngayon, pero balik tayo sa tinuro ng Biblia. Yan ang halaga. Meron tayong devotion ngayong umaga. Tinuturuan tayo na, alright, hindi ibig sabihin, ako yung tatay, ako yung pinagkatiwalaan maging leader, akala mo kung sino na ako. Dapat meron pa rin tayong tender heart. Amen. Kahit malaki ang muscle mo, may bigote ka na kagaya kay Brother Dave na mukhang matapang talaga, pero pag nakita mo si Brother, parang matapang nito. Pero pagka nagsalita na, yung bait pala. Amen. Di ba? Amen, Brother Sister Mona. Parang ayaw, hindi mo yata nagustuhan yung sinasabi ko. Mukhang gusto mo na maawain. Hindi naman. Nakikita ko naman ang submission ni Sister Donna kay Brother David. Ganun yan. Ganun din sa'yo, Sister Lady. Ay, pala niyan. Ganun din sa'yo, Brother Mac. Di ba? Alam nyo, mga kapatid, salamat merong salita ng Diyos. Alam nyo, marami na tayo narinig na salita ng Diyos. Pero ilan doon ang ninamnam natin? Ninanam ba talaga natin? Alam nyo, ang gagawin nyo pagka nakakapakinig kayo ng Word of God, kahit sa daming sinabi ng isang mangaral o ng ating pastor, sinabi niya marami. Ang diskarte, kumuha ka lang muna ng isa. At yun ang i-practice mong ipamuhay. Dahil sa dami mong narinig, sa loob ng isang taon, dumating sa iyo yung testing time, wala ka malang in-apply. Nakakalungkot yun. For example, apprentice ako ng sasakyan. Tinuruan ako sa tape. Tinuruan ako paano magkalas ng makina. Tinuruan ako paano mag-change oil. Paano tanggalin yung filters. Pero hindi naman pwede pagka tinanggal mo yung screw, gusto mong maghilamos sa oil. Kailangan nakaabang na yung bucket or ano tawag doon bro?
oil pan. Hindi, pagkabukas mo, "Ito na, tama ba 'to?" Ewan ko sa'yo, tinuro ko na yun, eh, binuksan mo, eh, bihira, sapul sa mukha, eh, oh. So, nasaan yung safety do'n? So, tinuro rin sa'yo kung paano buksan, kung paano mo rin isi-save o ilalagay ng tama yung oil. Gano'n din sa salita ng Diyos. Pagka nakapakinig ka, ayusin ang puso. Ano ba sinasabi ni pastor? Ayusin ang puso. So, wag mo lang dapat pakinggan, namnamin mo. Kailangan pala kumpleto, buo, nakatalaga sa Diyos ang puso mo. Ano mga bagay na nakakahadlang yun? Minsan disappointed ako, eh. Kaya minsan hindi maayos ang puso ko sa Diyos, eh. Minsan makasarili ako, eh. Kaya hindi maayos ang puso ko sa Diyos, eh. Yun, namnamin mo yun. Yun lang i-apply mo sa buhay mo. Ang ganda na. Sa umaga pa lang, maayos na puso mo. Kaya maraming pumangit. Sorry po, ha. Ibig sabihin, lagi nakasimangot. Hindi maayos ang puso, eh. Oh. Pero kayo ngayon, amen. Hindi naman sa pambobola, hindi ibig sabihin, pinakain mo ako, Brother Dave. Binobola kita, ha. Pero minsan may ganun din talaga, eh. Pero alam mo, Brad, maayos ang spirit niyo. Maayos ang inyong puso sa Panginoon. Na ginagawa niyo ito, hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Lahat ng gagawin natin, ang sabi ng Bible, whatsoever you do, do it for the Lord. Amen? Kaya sabi ng Biblia, love the Lord with all thine heart. Kaya tandaan ninyo, ang puso ang nagiging problema talaga ng Kristiyano. Pagka ang puso pinasok na ng pride, wala na yan. Pagka ang puso pinasok ng puot, bitterness, wala na yan. Pagka ang puso pinasok na ng compare o ng kukumpara, wala na rin yan. Ngayon, hindi nagiging perfect, hindi nagiging buo yung puso natin. Mga kapatid, ito'y salita ng Diyos. Pinapaalala lang po sa atin ng salita ng Diyos kung ano ang desire ng Diyos na puso. The heart that God desires, brothers and sisters, is a heart that remains faithful. Remain faithful in blessing and in trials. Remain faithful in joy and in sorrow. Minsan pagka puno ang fridge mo, praise the Lord kayo. Hallelujah, buhay ang Diyos. Pero pag wala nang laman yung fridge mo, saan ba naman itong asawa ko? Tamad-tamad. Wala man lang nilagay rito. Nangaaway na, mainit na ang ulo. Nangyayari po yan. Kaya salamat may salitaan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng disappointment natin o yung pagkukulang natin, kahit dumating ang trials, dapat ang puso natin nananatiling matapat. Amen? Kahit minsan hindi mo maintindihan. Ako nga, minsan hindi ko maintindihan din ginagawa natin dito, eh. Yung pagkatapos mo i-share ng Bible, pagkatapos mo pakitaan at mahalin, mamaya ikaw pa magbubukang masama. Hindi mo maintindihan yun. Tama, mali. Sa 10 mong ginawa, tama, nangyayari to. Isang pagkakamali, yun lagi tinututukan. Sa 10 mong ginawa, isang beses ka lang nagkamali. Yung kasi ang nature ng tao. Kaya pero, salamat sa Panginoon, ganun man, kung maayos pa rin ang puso mo, wala kang magiging problema. Tatandaan natin yan. Matuto tayong ma-inlove sa Diyos. Amen? Diyan sa mga brothers and sisters natin sa online, Brother Russell, buti nakapag-join ka. Kaya, sa totoo lang, yung ikaw ay makarating at ngayon nagtatrabaho ka rito. Tatandaan ninyo, dinala ka ng Panginoon dito dahil alam ng Diyos, meron kang puso na mapagbigay. Huwag kayong aalis sa pundasyon na ganun. O kaya ako dinala ng Diyos ito. Hindi dahil magaling ako. Kaya ako dinalagay rito ng Diyos. Dahil naniniwala ko, yung puso ko ay merong puso mapagbigay. Huwag kayong magsasawa roon. Yan ang pinaka-the best na maalala ninyo. Kung ngayon, yan pa lang ang pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, matutuloy tayo makontento. Amen. Hindi yung pambira pagka buti pa siya, o gano'n. Kontento ka. Ay, buti, ganyan na siya. Pero balang araw, ako rin may papagkakatiwalaan din ng Diyos na ganyan. Kasi alam ng Diyos, yung puso mo na hindi mo pa kaya, eh. Di ba? Mamaya, bigyan ka ng Panginoon, hindi mo kayanin, eh.
mawala pa yung joy dyan sa puso mo eh. Magmalaki ka pa eh. Kaya minsan ayaw ng Diyos pagkatiwalaan tayo ng malaki. Kasi alam ng Diyos, magyayabang yung puso natin. Tinan mo si Lucifer. Siya ang pinakamagandang anghel sa langit. Siya ang pinakamagandang boses sa langit. Ano nangyari? Nag-start yung kanyang pagmamalaki sa puso. Nasa Bible. Basahin yung Bible ninyo. Bakit sinipa ng Panginoon si Lucifer sa langit? Sabi ng Biblia, kasi yung puso niya nagkaroon na ng pride. Kaya minsan, mas maganda na lang yung ganito lang tayo, at least, maayos ang ating puso sa Panginoon. Kesa naman yung ang dami-dami, ay laki-laki na yung pagyayabang mo. Yung bagang, akala mo kung sino ka, bakit may ganyan ka ba? Ako, meron akong ganito. Yung mga ganun ba, di ba? Oh, bakit Brother Dave? Ano ba mapaglalabang mo? Na-achieve mo ba itong ganito? Ako, na-achieve ko. Di ba? Ang pangit, no? Nagkukumpara ka na at pinapakita mo na dahil ako magaling, ako may ganito ako, ikaw wala. Tapos sabi mo, ganito ako ngayon. Mga kapatid, tandaan mo, lahat ng meron ka, hindi mo madadala sa langit. Hello? Amen. Wala kang madadala rito. Lahat ng meron tayo, pinagkakatiwala lang sa atin ng Diyos. Ultimo yung anak natin eh. Pinagkakatiwala ng Diyos yan eh. Amen. Kaya nga, napakaganda na kung tayo mga magulang, maayos ang ating puso sa Panginoon, kukopyahin ng anak natin yan. Oh yeah. Oh, tell mo si Zach, ba't madalas magbigay kay King? Nakikita niya, nagbibigay yung nanay. Nagbibigay yung tatay. Oh. In fact, yung binigay ko kay King, galing kay Zach yun. Tingnan mo yan? Sinabihan ko ba si Zach? Hindi nakikita niya. So lahat tayo, mga kapatid, hindi man nakikita ng anak yung puso mo, pero nakikita niya yan sa kilos mo. At in fact, nasisense nila yan. Pagka hipokrito ang puso mo sa Diyos, nasisense ng bata yan. Oh yeah. Si tatay ko pasimba-simba, pero ginugulpi na yung nanay ko. Tatay ko nasa loob ng simbahan, ang bait oh. Pero pag-uwi, kinugulpi yung nanay ko. Diba? Nasisense ng mga bata yan. Pero pagka nakita yung tatay ko, alam niya yung nanay ko eh. Natutuwa din yan, gagayahin na yan. Kaya ikaw pagka nagkaanak ka Brad huwag kang tatawid sa lagi na lang tayo nangyayari dyan sa, lagi tayo nangyayari dyan sa runabout, Brother Mac. Mukhang talagang runabout, talagang sagabal. Oo, sagabal eh. Sagabal talaga itong runabout dito, no? Oo. Pero ganun pa man, mga kapatid, maayos pa rin ang puso ni Brother Mac. Kulat kami parehas eh. Pero salamat. Kaya, anyways, mga brothers natin, hindi nyo naiintindihan kami rito kanina may mga pangyayari hindi namin sukat akalain at hindi namin talagang. Pero salamat, Brother Mac, at diyan ko napatunayan na ikaw ay good and lover driver. Yeah. Alam nyo, sa mga kapatid natin dito rin sa Newman, ganun lang dapat ang gagawin natin. Yung puso natin, una, pag na-disappoint, huwag mong hayaan lumayo ka sa Diyos. Mas lumapit ka. Pangalawa, if I regard iniquity in my heart, sabi diyan, pag naging makasarili ang puso mo, yan, isa pa yan, mapapalayo ka sa Diyos. Pangatlo, dapat ang puso mo. Diba? Sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Gusto ng Diyos yan eh. Yung puso na mapagbigay. Hindi ko naman sinabi na ubusin mo lahat, ibigay mo na. Ang ibig sabihin ko lamang, kahit pa paano. Ang goal mo ngayong araw, paano ako magiging blessing? Bakit? Ang pinag-uusapan lang ba natin pera? How about generosity in prayer? Ilan ngayong umaga pinag-pray mo? Kaya si Gerald lumabas, di ba? Brad, sis, pray tayo. Giving yun. Yung merong merong umaatras. Bigay ka ng bigay ka, giveaway ka. Hindi, bihira eh. Di mo lang nag-giveaway. Giveaway din, pang may time. Loko na naman tayo, Brother Mako. Ang bihira eh. Giving eh, man. Hindi namin napansin ko na Brother Lim, mapagmusika ka talaga eh. Runabout nga eh. Hindi napansin eh. Pagkano namin,
Pero kung nakita namin yun, giveaway kami. Giveaway. Yung mga ganun ba? Hindi lang natin pinag-uusapan dito yung material. Yung bang sa attitude mo na, kunyari, nagugupit sa'yo. Magbigay ka man lang ng compliment. Amen? Ganda ng, ganda ng gupit mo, ah. Pantay na pantay. Pero deep inside, talagang parang hindi mo gusto yung gupit, di ba? Parang iba yung tabas dito, tapos dito medyo, nangyari na sa inyo yun. Dito, pagupit ako, ibang tabas eh. Pero bigay pa rin tayo ng compliment. Good job. Oh. Di ba? Ganun yun. So, napakaganda ngayong umaga na napapaalahanan tayo. Yun naman ang purpose ng salita ng Diyos eh. Kaya tayo nagbabasa ngayong umaga, minemeditate natin ang salita ng Diyos para mapaalahanan tayo. So, don't let your disappointment, alright, tandaan nyo madalas naintindihan nyo po ba, amen? Araw-araw madidisappoint ka eh. Pero kagaya na sinasabi natin, sa salita ng Diyos, don't let disappointment turn your heart away from God. Don't let discouragement, disappointment, dispute, yan. Pagkakaaway-away, turn your heart away from God. And then, don't let, yung puso mo na maging makasarili. Huwag niyong pahihintulutan yan. Okay? Because the heart that loves God will desires always holiness. Yeah, when your heart is right with God, mga kapatid, mapapansin ninyo na kayo ngayon ay nasi-shape nyo. No? Nasi-shape nyo yung natitrain nyo yung puso natin na nag-yield sa Holy Spirit. Tatandaan natin yan. So, huwag nyo kakalimutan yan dito rin sa mga brothers and sisters natin sa New Men. Magpatuloy tayo kung ano man ang naririnig natin, namnamin natin. Okay? Kahit isa lang ang natandaan nyo sa sinabi ng salita ng Diyos. Basta ninamnam nyo yan. At talagang plano ninyo, willing kayong i-apply yan. Diyan na magsisimula. Kaya salamat sa umagang ito at pagka nandito talaga sa Perth, no? Parang ang tagal ng oras. Pag nasa Newman, ang bilis, bilis. Dito na pala si good morning dyan. Nanay Lolena, Warjanberg, good morning din sa iyo. Alright? So, please pray for our upcoming ministry here in Perth. So, let us share the gospel and let us involve in the ministry and let's involve in our regular activities here in Perth. Ano po? At patuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Okay? So, again, brethren, I encourage you and yun pa, kailangan natin laging may humble heart and teachable heart. Amen? Kailangan yan. Let us pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this morning. Bless your people. Thank you that we have Bible program this morning. Together, our church members here in Perth. Salamat, Panginoon. Kami po ay tinuturuan niyo po. Papalain niyo po ang aming mga kapatid. Kung ano man pong kabigatan na meron kami, inyo kaming tulungan, Panginoon. Patuloy kayo. Kumilos sa bawat isa. Palain niyo rin po, Panginoon, may mga karamdaman ngayon na pagilingin niyo po sila. Naniniwala ko, Panginoon, na hindi kayo magpapabaya. At anything, O God, that separate us from you, Lord, please remove anything separate us from you. We pray that we need to stay and remain faithful to you. Thank you, Lord, for what you have done. And please provide and protect and preserve the lives of our people. We promise, oh God, we bring back the glory for thou art worthy to receive. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Alright, salamat po at magandang umaga. And see you this coming Monday or Tuesday. Tuesday na pala kasi busy tayo ng Monday. Alright, at God bless you all and all the glory belongs to Jesus. At magandang umaga muli
sa mga kapatiran dyan. Thank you very much for your time. And kita-kits po tayo ulit next week. See you this coming Tuesday. All right. Thank you, lovely wife, Chris Hill, and to all our brothers and sisters there. All the glory belongs to Jesus. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. And I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. Now some folks say they can't make it through the day without a little something to help them on their way. Friend, let me tell you about Jesus, God's gift to man. He lifted my load and he saved my soul. Now I'm born again. Now I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. Whoa, and I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. I don't have a lot of money or things to call my own, but I'm laying my treasures in a heavenly home. And you can take away my things that money can buy, but my friend, you see, I would still be the richest man alive. 'Cause I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. And I don't need love, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time.